Thank you, Pastor Galyogo, sa pagbasa sa information nga akong gihatag pod. So, part 2 ni sa atong gisgutan, may gala, may tungod sa pamaagi sa pagkabot sa Ginoo sa tao. God still speaks. Ang Diyos nagapamulong paghihapon. Siya nagpamulong kaniadto pa, siya nagapamulong pinagi sa kinayahan. In other words, sa kinayahan atong makita ang kinaiya sa Ginoo, ang iyang pag-amuma kanato. Siya nagapamulong panahon sa akong kadaugan, panahon sa akong kapakyasan, ang Dios nagapamulong yapon. O karon, siya nagapamulong pinagi sa balang kasulatan, apil na pod ang mga tambag ni Sister White, may gala. Yang hapon, padahin kita. So I don't know what time, but most likely after paniud to, balik din ta. No? Aron dako tag-agi, kay pagka mga alas 4, makiginit ko sa mga estudyante sa Caraga State University. Ug mutunga sila. No? Kay doon na tayo plano igsoon maghimo og campus evangelism. Muna akong kinaham nga audience. No? Kini mga taga-campus, ay kini taga-university. Gamay rin mabutisman. No? Daghan ng mga state universities akong nawalihan igsoon. Apil ang Central Mindanao University, Mindanao State University sa Marawi, apil po sa University of Eastern Philippines, ito sa lugar sa mga Abayon, ug daghan pa. No? Gamay ra ang mabutisman, dili gyud dinaghan. No? But they can reproduce themselves. No? They are the future technocrats of our nations, mga engineers, mga politicians, mga scientists, no? Mga ganahan kigso, no? And one thing na obserbahan ako, no? Kining mga bataa, mawalihan sila bisa pag kining mark of the beast, no? Dili sila mangluod kaayo, no? Masakitan sila pumbalik yapon. No? Unlike sa bukid, muali kining mark of the beast, batuon na din, pangdaot ng inyo, no? Apan sa mga intellectual communities, no? Mahiubos sila, masakitan sila bat mubalik yapon, no? They are searchers of truth, no? And doon ay pipila igsoon nga wa ginabautismo diha, no? But sa akong pagbisita sa pila ka mga iglesia igsoon, dito na ako masayran nga apil sila sa akong seminar, no? Apil man ko pastor, wala ko nagpabautismo diha. See? Na isa kapatan, just to cite an example, no? To encourage you igsoon kung unsa ka powerful ning campus evangelism sa mga intellectuals, no? Nagwali ko sa Central Mindanao University sa Bukidnon. No? Kanya akong gi-anunsyo, human ni ining atong paniudto, magtagbo ta kamong mga nagakonsider magpabautismo. Then doon ay mga around 20, doon ay sa kapatan ng taas siya, no? Tsuraan, naku ikaw dong, bautismo bugay nga, human naman ko pastor, apil mo ko itong wali ni mo, seminar mo itong 2020 before COVID. Lamang wa ko nagpabautismo pastor. Dito na ko nagpabautismo sa amo, pinakabulan after. Okay? Naman ka dali. Niya akong ikuyugan ng amigo pastor. Mga engineering students sila. No? Akong ikuyugan pastor. Kaya ako ganyan pabutismuhan. Kaya basig mulubag pangununa. Di gina ko lungan, pastor. Di gina ko biya ni hangtod mabutismuhan eh. Basta lang, no? Naku, may tag-ana ang mga amigos ba? No? Nga, mudala silang kauban, o di yun mo biya hangtod mabutismuhan ang ilang kauban. See, my friends? So, munang ganahan ko sa campus evangelism kay they are real searchers of truth. No? And again, they can reproduce themselves. No? Capable sila, no? Tungod sa ilang intellectualism or intellectual capacity, I mean, sila po magdala sa ilang mga higala. So karong hapon, ubuto nga sila, kaya nagsabot mi. Pinagi ni Pastor Pablio. And then later, i-invite ko ni Pastor Galyogo maadto sa iyang isa pod kasimbahan. Okay, aron po sila magpanalanginan. Anyway, og doon na mo yung mga pangutana igsoon, ato lang i-reserba. Dili ko magsaad lagi nga ako matubag tanang pangutana. I don't have all the answers to all your questions, but ako experience every church, every gathering where I conduct the same seminar, doon nagililahi ng pangutana. Unique ba? Lahi po ng pangutana alang lapitan. Doon na po ilang mutubag. No? Doon natin mga elders dire, doon na po estudyante dire. No? Kini si Arnel Seraspi. No? Taga-inyo ni. No? Taga-agusan ni. Eskwela Theology sa MVC, Eskwela Nursing, Sulads. So makatubag po niya. No? Napo dire atong workers sa atong sanitarium sa Valencia. Tingnan ko, magaduda ko ba? Noong namin dire. No? Gaduda gid ko na mo dire. No? Mura makita ta karong gabi ba? Makita ta karong gabi dito sa Robinsons. Magaduda ko ison. Ano na mo dire? Natawa sila. Ako ison, managan ko ni. No? Timing ba nga namin dire ron? Yung gabi na marathon. Uy, timing. Napo sa baan. Managan ni 42 kilometers karong gabi ison. Ano managan mo ni? Sama na ko ison. Tiguang naman ko. Dagandagan naman ko. No? Wa pa ko kadaog ison. So kung sa kadsi ko kapil-apil sa marathon, mga adventure race, mga triathlon, wa ko daog-daog, no? Pamudagan lang gyapon ko to give a message, no? Og doon tayo tuwag nga center of influence, no? Sama niya itong dialysis center, eventually mahimo ning hospital, this will be a center of influence, no?
ang mga tao ma-attracted, and they will come to know more about God's saving truth, no? So ako yung suon, nganong ko pilapil pugdagan bisag wa ko'y daog-daog, sig tiguang nako. I think of myself as a center of influence or a center of attraction, no? Kaya daghang mga tao mahibulong, tay, mapil ka tay. Ito siya, kamigin, daghang mig 64 kilometers, nahibulong sila iso, no? Kaya pa ni mo tay. Naku, aw, kayahon god. Unsa pamaagin mo tay? Doktrina na yon, no? Clean living, no? One time apil mi ni Pastor Arnel da sa kining dagan gikan sa tiilan sa Muswan Peak paingon sa Lake Apo balik 50 kilometers sigso, no? Trail running, no? Sa trail running di man ka makadagan straight, no? Kay baktas mo ka, unlike sa road running nga straight yun, no? Doon ko ibatan o na vertical. Nya call, plida di mo call. Hatay ko sa mga edad, no? Yung unsaon ni mo call, tiguang na magka-call kaya pa nimo. Clean living dong. Clean living. Sino clean living? Walay bisyo. Doktrina dahil new start hinahinay. Totoo. Pabura naman sa ako, biyaan ako siya. Pero na doktrina na. Sige call. Umutiguang ko call. Parepod ko ni mo call. Mag-clean living pod ko call. Kasi? So, no? Una nga, bisig wat nilaw daog. I want to give a message. So. Anyway, arita. No? God still speaks. No? Now, ato na yung gibasa kaginahig so. No? Nga ang Ginoo nagapadayag sa kagulingon, pinaagi sa mga manalagna. Busa, ang manalagna, maoy nagarelay. No? Nagapaabot ka na to. By the way, thank you very much, Leviticus. No? Itong Leviticus din. No? Exodus, sorry. No? Ang Leviticus, itong sa kabasalan, no? Sa CPM, naapoy Leviticus dito. No? Mumaopong style igsoon. Ano tayo kung nagkakanta sa Hope Channel? Di mo rin style, mo rin pang Hope Channel ba? O daw, no? Leviticus din. Exodus, sorry, no? Exodus din eh. No? Thank you very much, no? Ang mensahe igsoon, very touching ka na ko, no? Ang meaning, in summary, ang Ginoo, pinaagi sa medagay ang grasya, mitubos ka na ko. Ako unta to'y angay mamatay sa krus. Apan kay dili ko willing, kay selfish man ko igsoon, ganahan ko magpakasala, apan di ko gusto mo bayad, si Kristo mo yun ibayad alang ka na ko. JPIA. Sa estudyante pa ko sa MVC, doon ay club, ang pangalan, JPIA. Junior Philippine Institute of Accountants. But it also means JPIA. Jesus paid it all. Di na kinahanglan magpangabudlay ka pa, magbunal-bunal sa imong kagulingon, magpa-impress sa Ginoo aron ikaw maluwas. Giluwas ka na sa imong pagkadaot, sa imong pagkadautan. Ang grasya gituboy kanimo. Muna ikahulugan igsoon. Thank you for that song. Now, as I've told you already, ang propeta maoy tao nga nagapasidaan ka nato sa umalabot nga panahon and nagasulti ka nato sa mensahe sa Ginoo. So take note, prophets do not only foretell, but they also forthtell. They tell forth God's message. That's why I said again this morning, ang faithful nga pastor, faithful nga elder, faithful nga AY leader, faithful nga Sabbath school teacher, faithful nga mahan is performing a prophetic function if he is relaying God's word. Okay? So kaniadto pa igsoon ang katawan sa Ginoo gigiyahan sa ministeryo sa mga propeta. Og atong nasayran kaganiya, no? We do not discount the possibility that even today, in these last days, anaapay mga propeta gihapon. Take note. Or ang gasa sa pagpanagna, functional gihapon. Take note. Gani, sa pinadiyag 12:17, atong makita diha ang mga what we call trademarks or characteristics of God's people. Take note. No? Now let me tell you a backgrounder. Dili siya or dili ako nga nagaangkon-angkon nga ako tao sa Dios. Dili bisan kinsa nga mag-ingon siya anak sa Dios, ang ilhon sa Ginoo nga iya. Dunay mga timailhan, dunay trademarks ang matuod nga katawhan sa Dios. O sa pinadiyag 12:17, ato makita ang pipila diha ka mga timailhan. Let me give you some. Okay? 1. The dragon hates the woman. Now, alang ka na ko isuon, timailhan eh. Nga ang katawhan sa Dios, anong saita na, no? Woman, dunay duha ka babae diha sa pinadiyag. Dunay babae diha sa pinadiyag 17, lahi ang panagway soon, no? Kalibutanon. Muna ang representation sa nagaangkon nga iya sa Ginoo, pandili niya angkonon. Kalibutanon sila igsoon, ilang pamisti, ilang panagway, no? Doon na po ilang babae diha sa pinadiyag 12, lahi ang panagway igsoon. Ulay. Now,
take note, ang dragon nagasimbolo sa yawa o sa institution nga ginagamit sa yawa adunay pagdumot sa babae. In other words, one trademark of God's true people, a people that God recognizes, ang katawhan nga iyang pagbalikan, sila mga dinumtan sa yawa. So take note, igsoon. Kung ikaw bago pa sa pagpangalagad, niya doon na kay mga misconception, klaro no, igsoon, no? Nga ikaw dinumtan sa yawa. Doon na ibang mga tao nga, bino ko, pastor, sa diha nga budawat ko sa Ginoo sa bautismo. Lunlun kalinaw, lunlun kalipay. Igsoon, layo sa tinuod. No? Kaya ikaw dinumtan sa yawa. God's people have never been popular through the ages. The moment you enlist yourself in God's camp, sa panahon ikaw apil sa kampo sa Ginoo, apil na ka sa mga dinumtan sa yawa. In this great controversy, there is no neutral ground. Take note, igsoon. No? Nining dakong away, tali sa Ginoo sa yawa, walay tunga-tunga. Dili ko makaingon nga, di lang ko sa Ginoo, kay magmahay ang yawa, di ko samok. Ha? Di pud ko sa yawa, kay bati sa dagway, bati sa kinaya. Igsoon. Sa panahon nga ikaw, ana sa campus Ginoo, automatic ikaw nakig-away sa yawa. There is no neutral ground. Take note. Mato pa ni Kristo in Matthew 12:30, he who is against me, or he who is not with me is against me. Siya nga dili kauban ako, automatic batok ka nako. In other words, by default. Kung ikaw wala sa campus Ginoo, nanaka sa yawa. Kung ikaw pod na sa campus Ginoo, automatic kaaway ka sa yawa, igsoon. Usa magklaro kita, igsoon. Di pwede magmidya-midya. Kadua, makes war with the remnant. Ang yawa nakigubat batok sa mga unsa? Kining pulang remnant. Okay, salin, no? Muna pagkahubad sa atong Cebuano, but ang tinurison di ko ganahan sa pulong nga salin. No? Kaya kanang bitang implication salin, kanang bitang murag manguyab ko sa ako mga kauban sa church, yawa na ginabilan kay purong giminyo na, akin na lang gid kay salin. Okay? Diba murag may application, no? Doon po ko estudyante, no? Sa akong klase sa MVC sa una, katulad po ko personal evangelism, ha? Ako sila ginapa Bible study, so, no? Before sila tugtan ako magwas, la Bible study, mag-demo mo diha, no? Nya surprise na, no? Kasi si Raspe Rodriguez, partner. Dok, unsay topic? Health. Doktrina dayon. Kay magkapunga-punga, wag kan andam nung. Okay? Utro ka, no? So muna ikson, surprise na, no? Until doon na isa ka pair, tawag na ako, okay? Unsay topic, pastor? Remnant Church. Nya kay ang mag-Bible study, wag gin maandam ba? No? Siya nga, you know, atong i-define unsa ning remnant, no? Ang remnant, ay yung partner kay upa-upa po niyo, ang remnant kanang mga buhok nga nabilin sa mong ulo mo, na mga remnant. Okay? Kundi mo na mao. Okay? Nako, ang remnant, I like the illustration of Mark Finley. No? Mato pa niya, no? Ang remnant susama na ini, no? Kung ikaw nagpalit og panapton, let's say dito sa Gaisano or sa SM, nya imong gida sa mananahi. Nya giinang ka sa mananahi nga, sir, ma'am, kulang imong panapton. Okay? Ako nang gitabas, kulang gyud. So hain ka mo balik son. Natural dito ko mo balik sa Gaisano or sa SM, di ini mo gipalit ang panapton dito sa particular nga section, nya imong tan-awon nga ang color mao gyud, ang grano mao gyud, munay concept sa remnant. Meaning, ang remnant igsoon mooy mga katawhan karon kansang tinuhuan, binuhatan, una-una priority masubay gyud sa mga katawhan sa Ginoo sukad pa kaniadto. Beginning kay Adam, kang Abel, kang Moses, pipila pa igsoon, no? Munang remnant. Kung sila mga Sabbath keepers, ang remnant Sabbath keepers. Kung sila nagauli sa bahin sa Ginoo, ang remnant nagauli sa bahin sa Ginoo. Simo ni concept sa remnant igsoon. Ang yawa nakigubat kanila. Sa pagyud, sila kuno nagabantay sa sugo sa Dios. Pila ka porsyento? Now, let me tell you this. As far as God is concerned, there is no partial obedience. It's either full obedience or none at all. Di nato matek-atek ang Ginoo makaigsunan. Di ta kayon Ginoo. Ha? Gamay ra gud sipiat Ginoo. Syaro. Si Janti gani 75 passing naman. Ginoo, naray usa ka sugo di na ko bantang Ginoo kay lisod kaayo. Makadaot sa panginabuhi Ginoo. No. It's either full obedience or none at all. You cannot serve God 99.9% even. Take note. They keep God's commandments. And lastly, niini nga bersikulo, they have the testimony of Jesus Christ. Usapa ka mahinungdanon nga timailhan sa katawhan sa Dios. Ang katawhan nga iyang angkunon, ang katawhan nga iyang pagabalikan is that ana sa lining pamatuod ni Kristo. Unsa maning testimony of Jesus Christ? In the latter part of the vision, na na-record sa pinadihag 19 Gs, gidefine sa angel, no? Mato pa niya, ang imong mga katawhan, Juan, katong nagasimba sa Ginoo. Okay? Ang pagkahinimbahon, kinaiya ka na sa remnant. Igsoon. Kung wa tamaanan og simba din sa yuta, unsaon na lang sa langit, nga sige tagsimba dito. Magsige tagbagut-but dito, igsoon, kaya wa tamaanan. Okay? Kano po yun? They have, again, the testimony of Jesus. Usa sa mga trademarks sa katawan sa Dios is, naaning pamatuon ni Kristo Jesus. Now, unsa man ni siya?
gidefine sa angel, ato pa niya, the testament of Jesus is what? The spirit of prophecy. Ang espiritu sa tagna, anaa sa ilang taliwala. That's why we believe again in the ministry and in the counsels of Ellen White. Kita na gato ikson. Base sa historical evidences, akong gisaysay kaganiya. Base sa scriptural basis ikson. Siya nihaom sa atong ituuhan nga nagdawat nining gift of prophecy. Let me continue, no? Si Ellen White igsoon sa edad, sa grado nga grade 3 lamang igsoon, nakasulat og mga 5,000 articles, and during her lifetime adunay 26 ka mga libro nga miguwa sa iyang sinulat, no? There were 24 already in circulation and 2 were about to be published. So all in all, 26. But after her death, daghan pa mga titles nga migula, no? Mga compilations o ilang giuluhan, no? Ang iyang ministry son migiya sa atong iglesia that we have become a worldwide movement. One time, ang usa ka Seventh-day Baptist pastor o Seventh-day Adventist pastor nag-istorya, no? As I told you, ang Seventh-day Baptist mas nauna ka nato sa pagkaplag sa kamatuoran sa Sabado. Sila ang nagtudlo ka nato. But one time, nag-istorya ko na sila, no? Kining Seventh-day Baptist pastor o Seventh-day Adventist pastor. But nga nung nindaghan man mo? Ingon sa Seventh-day Baptist pastor, I think it's because you have Ellen White. See? Mismo mga non-Adventist yung naga-acknowledge na dako ang impact na Ellen White. Okay? Sa pagyod, no? Tungod sa iyang inspirasyon, ang Adventist nagapadagan og mga tulunghaan, mga hospitals, mga publishing houses, vegetarian restaurants, ug uban pa nga mga institusyon. Okay? O ang iyang mga tambag maoy nagagiya kanako o kanimo sa pagbuhat sa atong buluhaton o sa atong pagdumala sa iglesia. And because of her inspiration again, daghan ang mga kanasuran. Gamay na ning suon ang mga nasod nga wala pa nato masudli sa mensahe. Ang iyang tambag igsuon very versatile. Ana itambag alang sa tanan. Mga batan-on nga galibog unsa inyong kurso, basahang tambag Sister White, no? Sa messages to young people. Galibog ka o gusto ka masayod unsay angay nga minyuan nimo nga lalaki o babae, naa po tambag Sister White. Sa health, sa pagyod, family life, education, bisan sa atong mga recreation, mga activities. Sa pagdumala sa iglesia, sa pagdiskubre sa kamatuoran, very versatile igsoon. There's always something for anyone. Ing ana ka relevant ang iyong sinulat. Apan alang ka na ako igsoon. Ang pinakalig-on nga pamatuod, nganong ako nagatuo sa ministeryo ni Sister White, sukad pa ako bata igsoon. It's because of what I call the soul conversion. Kung ikaw nagabasa sa iyong tambag igsoon, hinay-hinay, imong matngunan ang imong kinaiya na usab igsoon. Nahimo kang malumo, may gugmaon, mapasayloon. Alang ka na igsoon, dili na mahimo sa bang libro, gawa sa Bible o gawa sa writings ni Ellen White igsoon. Okay? Now, doon ay giingon ang Ginoo kanato, no? By their fruits ye shall know them. Pinaagi silang bunga. Ang context ng igsoon nga kung doon ay mga tao mag-angkon-angkon nga sila nagadala sa mensahe sa Ginoo, atong tanawon ang ilang Kasi makartehan ba, no? Atong tanawon ang ilang mga bunga. Meaning, ang kinabuhi sa propeta. Kaya ang Ginoo dili magpadala og banalag nga sukwahi ang binuhatan sa Biblia. Kadua, ang epikto sa iyang ministeryo sa iyang mga followers. By their fruits, ye shall know them. Now, let me tell you about another set of fruits. You know, I'm into research. No? Na ako sa research, no? Gani, panahon sa GC session, before that, naito mi sa Andrews University, kaya nag-present sa among research. No? Adunay pagtuon, gihimo ang General Conference all over the world. No? O kami ang gisangunan ini sa SSD. No? Kauban ako sa team si Dr. Arceli Rosario, nga naakaroon sa president sa AUP, o mga professor sa MVC. Now, ang last na mga study son was, let me tell you, no? Akong gihangyo akong statistician, sa pagtanaw, sa data, okay, may tungkol kang Ellen White. No? Kaya ang questionnaire, gikan sa GC, no? Among gimigson is to administer it, interpret it according to our context. So, nagsuroy mi sa mga kanasuran sa SSD, o let me share with you, no? Kining 2013 study, okay? Akong gihangyo among statistician, tanawa ang data pertaining to Ellen White, no? And spirit prophecy. No niya. Nakita igso, no? Nga every increase in the acceptance that Ellen White is a messenger to the Seventh Adventist Church increases a member's likelihood to stay by 13.9%. In other words, kung ang usa ka Adventista nagadawat nga Sister White mensahero sa Ginoo, 13.9% ang puruhan nga siya magpabilin sa iglesia.
Regardless sa iyang experience, mangluod man siya, kay di siya matiman, masakitan sa wali, para magpabiling gyapon siya kung siya nagadawat kay Ellen White. Kumpara ni atong wala nagadawat. 13.9% more. Okay? Another study was in 2017. No? Follow-up ni nga study nga mong gihimo na sab, nagsuroy na pud mi sa mga kanasuran sa SSD, and this is muna among findings. No? An increase in personal involvement in evangelistic outreach is 6.3 times higher if the church member is applying Ellen White's writings to his daily life. In other words, kung ang usa ka Adventista nag-apply sa tambang ni Sister White sa kinabuhi, ang puruhan nga siya magkiglambigit sa atong outreach, evangelistic outreach is what? 6.3 times higher ikumpara ni atong wala naga-apply sa tambang ni Sister White. Niya pa. No? Ang iyang spiritual growth is what? 12.3 times higher kung siya naga-apply sa tambang Sister White. No? So, in other words, mas arang-arang ang spiritual maturity sa tao na naga-apply sa tambang Sister White kumpara na itong wala naga-apply. What else? Kinig siya, makasibot giniban. No? O sa mga statistician pa ito niya, scatter plot, no? Scatter plot mo ni? Or sa mga engineering scattergram. Nakita ikson, no? Nga ang mga missions or conferences, diin ang mga membro ni anang ang mission or conference naga-apply sa tambang ni Sister White, arang-arang ang ilang kinabuhi, spiritually, what else? Emotionally, socially, and even economically. Take note, my friends, no? Very revealing ang study. Doon na ginay kalahian. Okay? Now, last study that I will cite, no? In 2023, mo ito yung last na mga study so far, no? I don't know, i-commission na po me after aning a GC session, no? So, magyapon, no? But, ang ako nakita isoon, alarming. Now, among gi-divide ang mga respondents into 3 age groups. No? Doon na gitawag ang mga pre-millennial. Katong ng tao before 1981. No? Doon na po yung mga millennial, katong ng tao from 1981 to 1996. O doon na yung mga post-millennial, those born from 1996 up to our time. Tawag nila mga post-millennial. Nakita ikson, no? Kining mga graphs ba? No? Kining mga graph ang no? Kining pinakataas na graph, muning graph para sa mga pre-millennials. Kini mga millennials o mga post-millennials. Nakita ikson, nga sa nagkabata ang population sa Adventist igsoon, nagkaubos pod ang ilang pagdawat kay Ellen White as a prophet. Now, alang kada ko igsoon, this is alarming. No? Makahahadlok ni igsoon. In other words, it is statistically probable, akong ipangutan akong statistician, nga kung watay intervention buhaton igsoon, sama ni ini karon, no? Wali, seminar, maabot ang panahon ng atong kabataan, atong mga apo, di nagid muto kay Ellen White igsoon. And that's happening now. In some parts of the world, in the US, in Europe. Mismo, mga pastor paid by the conference openly declaring their disbelief in Ellen White. Muna siya natay sama ni ini. No? Bisan aso ko, igsoon, imbetehon magwali, mo gina akong ginawali, igsoon. Dito ko sa California, nagwali ko, no? Sa Inland Empire. Natinga ko, igsoon. Ilang mga question, mga basic kayo, pastor, no? Kaya wala na gawali, ani, mato pa sa pastor, pastor, thank you, giwali ni mo to. No? Kaya ako, igsoon, ako, pastor, di ko kawali adto. Okay, gabi ko ng resistance. See my friends? Muna, pasalamat nga, di pa tayo nakagahay igsoon. Okay? Now, anyway, doon ay mga misunderstandings o mga akusasyon related to Ellen White nga akong i-clarify karon. Okay? Number 1, nga ang mga Adventista ko, no, SDAs, adunay laing Biblia, meaning ang mga writings ni Ellen White. No? Tinod na igsoon, ato pang gipaka-Biblia ang mga writings ni Ellen White. Ikadua, nga ang mga doktrina sa Adventista, gikuha rapod kay Ellen White. Muna yung mga akusasyon sa mga CFD o mismo sa ubang mga Adventista usab nga wa kasabot igsoon. Now, let's settle the issue. Let me take you to the year 1848. Now, what is significant about this year? Morning tuig igsoon nga ang atong mga pioneers, atong mga early scholars, atong mga leaders naghimo og itawag Sabbath conferences. Nagtigom sila igsoon alang sa pag-settle sa mga doctrinal issues. You know, let me give you a background, no? Paghatag sa Ginoo sa kamatuoran, wala niya kasaha. Ani ay 28 ka mga doktrina. Hala, tunlan niyo na. Wala ison. Iyang gitagi-tagi. Sumala sa ilang paghangop. God is very patient with these people, leading them step by step. So, dito kang William Miller gihatag ang kamatuoran sa Second Coming. Dito kay Hiram Edson gihatag ang kamatuoran sa Sanctuary. Dito kay Ellen White gihatag ang kamatuoran sa Gift of Prophecy. Dito kay Joseph Bates ang kamatuoran sa Sabbath. So, aron mausang ilang pagsabot igsoon, naghimo sila og katigumon ni atong tuig 1848. Okay? In fact, there were actually 6 Sabbath or what I may call Bible conferences. Kinsa ito adit igsoon? Ang atong mga early scholars sama ni James White, Joseph Bates, Hiram Edson was there,
George Storrs was there, and of course, Ellen White was there also. Now, what was the role of Ellen White? Unsa iyang papel niining panahon nga sila nagatuki, nagadiskusyon sa doctrinal issues. Now, ato siyang pasultion. By the way, ang akong presentation nixon, dili ni Wally ha? So, munang ay katingadahan ko mga quotations. Na? Now, I do not really encourage, to be honest, no? Dili ko magpadasig ison nga sa atong Wally, magsigit ang kutlo kay Ellen White. Ibang tao ga ka-prejudice na. Doon ay isa ka-elder nga, Pastor, ang di na ako ganahan bitaw, kung nagsigkutlo kay Ellen White, nga muro nagnahimong Diyos Ellen White, labaw na sa Bible, ang writings Ellen White, it's true. Ha? Pwede rin ison, no? Pwede rin magwali ko nga wala Ellen White. Tino na. But doon ay mga statement nga kinahanglan kaya nako, I have to quote it. No? So karon nixon, please bear with me. Ha? Now, unsay papel ni Ellen White panahon ni itong mga Sabbath conferences. Diin sila nagtigom sa pagsettle sa doctrinal issues. Niya. Mato pa niya, I met with them. And we studied and prayed earnestly. Often we remained together late at night and sometimes through the entire night praying for light and studying the Word. Now, unsay nito ba iso? No? Nagtigom sila o sila kuno nagampo sa tinuuray, nagtuon, nagbilar. Usahay, tibok gabi igsoon, magsigig, brainstorm in other words. Now, unsa may iyang papel? Yeah. When they came, o sa Ellen White igsoon, hilom lang siya. Sige lang siyang paminaw. Minaw sa Singbana, minaw sa kay Joseph Bates, minaw na po sa kay Hiram Edson, kay George Storrs, uban pa. Magsigig lalis. Apan doon ako na panahon igsoon, nga di na sila magsibog. Nga naman, nag-deadlock na. Kay puro mga sakto. Sakto si James White, sakto si Joseph Bates, maglalis sila, puro mga sakto. Busa, di na sila kauswag, ay pa kuno siya, tagaan og pananawon. Either to correct kung sayop ang ilang interpretation sa Bible or to confirm sa ilang naabtan nga conclusion. In other words, Ellen White was not an active participant. Kanyang soon? Dili tinuod ang ato mga doktrina gikan kay Ellen White. Na every time doon question, Ellen White, unsay man diha? Ellen White, unsay pananaw nimo? Wala. So, naglali sila, nagampo, nagbilar. Apan doon panahon nga dili sa musibog soon, aya pa sila tagaan og pananawon. So dili tinuod nga atong mga doktrina gikan kay Ellen White. Og hangtod karon igsoon munay pamaagi ang atong mga scholars sa Bible Research Institute, sa Andrews University, sa Ayas, gatuon igsoon. Dili nga magsigig salig kay Ellen White. Okay. Nagbilar sila, nagtuon, nagampo. Okay. Ikadua, nga ang Adventista doon na ilang Biblia, meaning ang mga writings sa Ellen White atong gipaka-Biblia, ato na po siyang pasultion. Okay. Ato pa niya, I recommend to you, the reader, the Word of God or the Bible as the rule of your faith and practice. By that word, we are to be judged. Now, take note, no? Ako nang sumahon isang panalichutan, no? Ato pa ni Sister White, ang atong sangkuanan, ang atong sukdanan sa atong pagtuo kinabuhi ang Biblia. Dili ang iyang mga sinuhat. Now, mato pa niya, God has in that word promised to give visions. Ang Ginoo nagsaad, pinaagi siyang pulong, ang Biblia, nga doon ay mga pananaon sa uling mga adlaw. Ato nang gibasa ganyan, no? Sa Joel 2 o sa Buhat 2. Okay? But, take note, not for a new rule of faith, but for the comfort of His people and to correct those who err from Bible truth. In other words, tinuod doon ay saad ang Ginoo nga maghatag sa pananaon sa uling mga adlaw, pandili kini puli sa Biblia, kundi pagpadasig ka na to o pagbadlong ni atong mga sayop sa ilang pagsabot sa Biblia. So take note, my friends. Wala na to gipaka-Biblia ang mga sinuwat ni Sister White. Gani. Mato pa niya. If the testimonies, munang iyang tawag siya ang mga sinuwat, no? Testimonies. If the testimonies speak not according to the Word of God, what is the best thing to do? Reject them. Kung imong makita ko no, ng iyang mga sinuwat, misukwahi sa Biblia, unsay pinakamaayong buhaton, isalikway ang iyang mga sinuwat. Never nga sa Ellen White igsoon nagtuboy sa iyang sinuwat labaw kay sa Biblia. Never nga iyang gipalabaw ang iyang mga sinuwat kay sa Biblia. Kanunay iyang giingon nga ang iyang sinuwat, masa daw? Niya igsoon, no? Gani, before I go to that, no? Sa iyang last nga attendance, no? Ang pinaka-last nga general conference session nga tambungan ni Sister White happened in 99, no? Kaya katiguang na siya, no? Naghatag sa gamay lang nga tulimpati, manan igsoon, nibiya na siya, niya murag doon na sa nalimtan, nibalik siya dito sa podium og mipunit sa Biblia og siya mingon, Brethren and sisters, I recommend unto you this book. Ang Biblia igsoon, dili ang iyang sinuhat, no? Then iyang butang milakaw siya. That was her last message to the delegates of the GC session. See my friends? So kanunay sa iyang mga sinuwat sa iyang mga wali, iyang pagpanudo, iyang gi palabaw ang Biblia, dili ang iyang sinuwat.
O question. Unsa may relasyon sa iyong sinuhat sa Biblia, no? Kanunay na ako ni masugamakan mo na. Nan pastor, ngano na pa may Ellen White, Biblia man lagi hapon. Namo ni ang sulti ni Sister White, no? Little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. In other words, wa kay nato kuno gitagaag importansya ang Biblia, busa ang Ginoo mihatag og gamayng kahayag referring to writings na sa atong pagbasa nining iyang mga sinuhat igsoon gamay nga kahayag, muda nato balik nato sa dakong kahayag. Mo kana ang importansya sa iyang sinuhat, no? Mapukaw balik atong pagkahilig magbasa sa Bible kung kita magbasa sa writings sa Ellen White, no? Niya pa. Mato pa niya, no? The written testimonies, iyang mga sinuhat, are not to give new light. Dili muhatag og bag-ong doktrina o bagong kahayag, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. Ang tumong dayon sa mga sinuhat igsoon, nganong gihatag ni sa Ginoo aron nga masilsil pagyud og lalom sa atong kasing-kasing ang kamatuoran na sa Biblia. Nindot igsoon, no? So walay competition. Dili mupuli ang iyang sinuhat sa Biblia, kundi mo suporta og maghatag og dugang pagsabot igsoon. Now let me cite an example, no? Doon ay panahon igsoon nga nagbasa ko sa akong Bible from Genesis to Revelation. Ako nang ginibuot kinato, no? Every 2 years, no? And then there was one time nga akong gisabayan sa pagbasa pud sa Conflict of the Ages series set, no? Na unsay na sa Conflict of the Ages series, no? Na diha ang Patriarchs and Prophets, Prophets and Kings, Acts of the Apostles, Desire of Ages, and Great Controversy, no? Sa naa pa ko sa Genesis, paingon sa Deuteronomy, basa ko sa Patriarchs and Prophets. Abot ko sa mga Chronicles, Kings, basa ko Prophets and Kings. Abot ko sa Matthew, Mark, Luke, John, basa ko Desire of Ages. Abot ko sa mga Romans, Epistles, basa ko sa Acts of the Apostles. Hangtod abot ko sa Revelation, basa ko Great Controversy. Igsoon, mas daghan ko nabalaan sa Biblia, kay daghan mga detalye gi-mention sa Ellen White sa kinabuhi sa mga tao kaniadto. That's actually what it means, no? Nga maghatag og or mosilsil og dugang sa informasyon sa Bible. Okay? Now let me kaganiha gina ko ni Elder Serrano, maigit pastor, na naghisgot kag history. Kay tinuig sa, no? Today the information highway is very wide, no? Lapad na kayo ang dalan sa impormasyon. Adto ka sa internet, Google ka, no? Adto ka sa AI, no? Bisan na ChatGPT, natanan na igsoon. Adto ka sa Wikipedia, bisan unsa igsoon, no? Bisan kinsa maka-post diha. So, munang ginigiyahan ta igsoon, no? Kaya kini ako, dili nigikan sa internet lang. Ako ginigi-research igsoon, estudyante pa ko sa atong seminary kaniadto igsoon, no? Gani, pagbiyan ako sa MVC, wa ko'y klaro nga pagsabot kay Ellen White, no? Nituon ako kay mamigit tudlo ko namo ni Pastor Serrano sa mong klase. So, tuon pod ko, no? Ang sa ayas igsoon ko tuon ko ani, hindi pwede ni ani ko, no? Busa ison dili internet, wa pa internet kanito, no? Kay sa internet igsoon, bisan unsang impormasyon diha, na diha si Ellen White patulon, si Ellen buang, si Ellen palautang, o man igsoon, no? So, let me deal with these issues now. No? Unahan ta mo daan, kay basig maglibog mo. Una, kini. Kining mga Adventista, mamugos gayud nga si Ellen White propeta. Nga mismo siya gani propeta nila, dili mo angkon nga siya propeta. Tinuod dili? Tinuod. Ellen White was reluctant to be called a prophet. Now ngano igsuon? Matupad niya, I would rather be called a messenger. Mas ganahan ko siya nga tawgon siya nga messenger kaysa prophet. Ngano man? Number one reason, kani adto lagi daghan pud mga propeta-propeta, busa ang mga tao murag allergic na sa prophet. Matupad niya, kung mo may hinungdan nga di na sila welcome nako, ay na lang tawag prophet. Ikaduha, matupad niya, it's because my work is more than that of a prophet. Ang akong bulaton mas labaw pa kasi propeta. Kay musuroy siya, mura sa district leader ba? Mas ganan sa messenger. But she added, if anyone would call me a prophet, I have no controversy with them. See? Kung naamagaling mga tao na akong propeta, wa pud ko away nila. See? Now let me cite another example igsoon, ha? Dili pangambog, no? Sa MVC igsoon, dito ko na anad og tawag og dok, no? Sa Iligan, ang tawag nako pastor, urban Jimmy gani, okay? But sa MVC, for the first time itawag og dok, no? Kay naano ko sa academic igsoon, ha? Dok Adil, okay? Now, akong sulti sa mga pastor, kung na ako sa mga kaiglesia sa bukid labi na, ay ko tawag doktor, kay di kasabot mga tao, no? One time, dito ko sa Salog, distrito ni Pastor Perenzona, no? Salog ba kining sa Mahigaw Unon, no? Wa ko kabadlong niya nga di niya ko tawag doktor. Busa pagkahapon, lecture kisoon, family life, lecture. Pag-abot sa question na lang, sir, na isa ka lumad nga batanon. Dok, unsa mo tambalan ng panuhot, dok? May mong katawanan ba, no? Kaya na lang tawag doktor, no? Niadto mi sa Tubalan, sa Sambonga, Davao Oriental, no? Magyapon, nikuyo ko sa akong estudyante nga mangingisda, no? Minyo na sa igsoon, dugay na sila nga minyo, apan wa pay anak.
Musta ni kuy ko niya kay ganahan ko mangisda. Paabot dito siya nga. Iya, na akong kauban daw si Dr. Adil. Ingon to yan. Doktor man din kauban nimo. Wa ka nagpatambal para makaanak ka. In other words, I would rather be called a pastor. Pero listen, mas ganahan ko tawagon ko pastor, ha? Kay kung doktor, maglibong mo itong, abin mo kung doktor, makatambal nuka. Mas kang doktor. Pero sa academic setting sama sa graduation or sa classroom, okay lang. Okay? But I would rather be called a pastor. Kaya ang pastor ito, alam ka na ko, tamis ba? No? Pastor, ay, magbehave ko kay pastor na ko. It reminds me always, no? Nga di magpabadlong kay pastor good ka. Doktor, daghang doktor igsoon. Ato kag Quiapo, ato kag Recto. Ay, bisan sa doktor gusto nimo pahimo kag diploma dito. Pastor, tinawag na sila igsoon, pinasay na. So anyway, that is a similar case, no? Kini. Agwanta lang mo gamay, ha? Talag sir ta magkuyog, no? Alas 12 na pero ikbala ka. Kakaon kita tanan, mga matay igsoon. Nga si Sister White nangupya. Tinuod dili. Tinuod. Nangupya sa igsoon. Dunay bahin diha sa Desire of Ages o sa Great Controversy nga iyang gikupya igsoon. Now ngano man nangupya siya kung siya dinihog sa Ginoo. Now take note, even prophets in the Bible also copied. Dunay mga statements sa New Testament igsoon nga imong trison na sa Psalms, na Zechariah, and what else? They also did not give credit to their source. Sa Ellen White igsoon nangupya siya. Wala niya na ginatago igsoon. Iyan ang gisulti. Na-portion sa Desire of Ages, napoy portion sa Great Controversy. Mato pa niya, kung ang pagkasulat sa usa ka author igsoon, klaro kayo, ug mao po iyan nakita sa pananahon, di na siya maglibog-libog pa, iyan na lang kopyahon. Kay dili man word for word ang gihatag sa Ginoo. Kitagaan sa mensahe, siya na bala. So aron di siya maglibog pa, di na malangan, kopyahon lang niya. Lamang wa po siya naghatag og credit, no? Kamong mga himog research karon, kabulumanin, no? One rule in research is what? Referencing, ha? Give credit to whom credit is due. Okay? Sa ilang panahon ison, wa pa nay ana nga balaod, wa pay copyright laws. Manang wa siya nag-acknowledge, no? So tinud nangupya sa igsoon. Nga naman, kay doon na po ilaing tao nga gidanagan ang Ginoo. Take note, my friends. It's not only Ellen White, it's not only the Adventists that God has enlightened. Nabi ang mga tao nga dili tumutuo nga gidanagan po sa Ginoo. That's why I believe all truth is God's truth wherever it is found. There's truth in Catholicism. There's truth in Islam. One God. La ilaha illallah. Kamatuoran mo na. Okay? Usara ka Diyos. Lamang, Adventists have the whole truth. Muna kita gigamit. So let's not think nga, kita'y pinasahi kay tungod nga naatan ang kamaturan. Yes, it's true. But naboy kamaturan sa uban, apan aton ang i-consolidate. Okay? So let's proceed. Kini, nga sa Ellen White kuno na ay mga panagna nga wa nga tuman, tinuod dili. Tinuod. But remember, in any prophecy, even in the Bible, doon na gitawag nga conditional element. Nga matuman ang propesya sa Ginoo kung ang tao mutuman sa ilang bahin. Matupan ni Sister White, kung kita lamang nagtuman sa itong bahin sa atong missionary work, dugay na ta sa langit unta igsuon. Dugay na tagakaon-kaon kuno sa prutas sa kahoy sa kinabuhi. So doon ay mga propesya nga walang tuman. San Pablo igsuon, matupan ni San Pablo, pagbalik sa Ginoo, pagabanhawon ang mga nangamatay diha kaniya, o kita nga mga buhi pa. Pagalalinon. Namatay, napulbos na lang lawas San Pablo igsuon, wa pa natuman iyang propesya. He thought Jesus would come in his lifetime. So nimong bakakon San Pablo. Conditional element is present in every prophecy. So sa Ellen White, napa siya ginagbay nga prophecy nga, wa po natuman kay wa mituman ang tao sa iyang bahin. Kini, kini, kumunin. No? Pastor, kini nagabasa sa mga tamang situation, no? Mahimo liging palaaway, mahimong panatiko, mahimong extreme, no? Magpabukid na kuno kay kalibutan ang Butuan City daot na kayo. Yeah? Tinuod na igsoon, murag tinuod biya pod. But take note, dili ni maoy tumong sa Ginoo paghatag sa gasa sa pagpanagna. Ang tumong sa Ginoo nga sa akong pagbasa, mahimo kong may gugmaon, mapasayloon, ug dunay concern sa mga tao nga wala kasabot sa kamaturan. Apan kung magsugod na kay kog kamo, wala pa mo vegetarian, maluwas pa ginamos ninyo. Mga ana inspiration, na di ginamoy tumong. Tinuod igsoon. Manang karong hapon ato hisgutan ang tawag nga hermeneutics, no? Principles of interpretation. Kay mato pa rin pa sa patalingog, doon yung mga tao gabasa sa tambang ni Sister White, na imong Diyos nun, na imong mapasayloon, doon pa ibang gabasa sa Sister White, na imong palaaway, hukmanon, nga naman. I think it's in what? Hermeneutics ba? O sa ila pa ng elder, statutory construction. Sakto nga pagsabot sa balaod ba? Muna problema na to. Okay? Next. Kini. Nga dunay panahon, nga si James o si Ellen White, sayop ang ilang pagsabot sa doktrina, tinuod igsoon. Don't you know? Sa Sabbath truth, kaniadto, pagkaplag nila sa kamaturan sa Sabado, naglibog sila. Doon na iban magbantay sa Sabado, alas 6.
impunto. Uban alas 12 sa tunga-tunga sa gabi. Hangtod gitun-an may ni John Andrew Sixon, yan nasabtan ang adlaw day magsugod sa pagsalop o yung discovery ang text sa Levitico. From even unto even shall you keep my Sabbath. And so nag-uswag ang ilang pagsabot. You know, I told you already, ang pagdiya sa Ginoo sing katawan, face by face. Hinay-hinay igsoon, sumala sa ilang kakayahan mo hangop igsoon. Doon ay panahon nga mga Sabbath keepers na sila igsoon, apan gakaon pa sila baboy. Until 1863, gihatag sa Ginoo ang what we call comprehensive health reform vision, ayap ang sabi nga ang baboy. Di na maayo kaunon. See? Doon ay panahon igsoon nga sila nagbantay sa baduapan, wa pa sila mituo sa kining gitawag nga Holy Spirit. Ay lang magtuo ang Holy Spirit sama sa impluensya, hangin lang. But later on, nasabtan na, lahi pa din nga persona ng Holy Spirit. Ug ilang gidawat igsoon. Muna ang atong mga higala nga mga historic Adventism, ilaging pamugos nga mubalik ta sa original historic Adventism nga wala gato sa Holy Spirit. Kani adto man to igsoon. We cannot afford to be fixated on a wrong doctrine if God has already led us higher, right? Sa panahon ilang nakaplagan nga, dadi Holy Spirit no, laing persona, ilang gidawat igsoon. Yang anong balik pa man ta sa karaan nga sayop. Kung gamiton ang logic igsoon, no? Mubalik ta sa historic Adventism nga walay Holy Spirit nga persona, mo pud panahon nagakaon sila baboy. Mubalik pa ta ka og baboy. Sige, may logic ba, no? So, it's not tenable, no? Another one. Nga sa Ellen White kuno, buang, patulon, si Ellen White, usahay, ma-discourage, nga sa Ellen White, utangan, o dagang utang, palautang, nga sa Ellen White kuno, doon anak nga bugoy, tinuod dili. Murag tinuod ba apod? Apan dili tinuod nga siya patulon o buang. Makasulat og 5,000 articles? Sa pagyod, nga sa Ellen White, doon ay panahon na-discourage? Yes. Because she was a complete human being. Doon ay panahon ma-depress po siya. Sa Bible igsoon, si Elias, human sa showdown sa Mount Carmel, gipakita sa Ginoo kinsay tinud nga Dios. Unta hingsikat gyud si Elias nga tanawa, ako lagi ang tinud nga propeta. Hain midagan si Elias igsoon dito sa kuweba inhadlo kay Jezebel. Ginuupat siya na lang ko. Ngani igsoon na depressed. Si Jonah, wa nasunog ang Nineveh. Ginoo, ipakulawon ko nimo, may pagmamatay ko. Nga depressed lang igsoon. Mga propeta sa Bible. Sa Ellen White, doon na po panahon nga, maluya po siya. One morning ko no, in a breakfast table, yung siya nga, do you know, nasa bisita ba? Do you know what to do without? Kung sa iyang ibuhaton kung ikaw magduwa-duha, gikwa sa iyang bisita ka to iyang libro, no? Title, Steps to Christ. Ellen, na isa ka chapter diha, ang title, What to do without. Basahan na. O nadasig na po siya sa iyang sinuwatikson. Another issue, si Ellen daghan utang, di po daghan. Apan nangutang gid siya igsoon. What was the purpose of her borrowing? Nga nangutang siya. Kay wa siya kwarta ikabayad sa pagprinta sa mga libro igsoon. Pobre sa Ellen White. Usa mangutang siya, apan iya nang ikalkula nga pag release ang libro, ang royalty nini, ang abot sa libro, igo pud nga mobayad sa iyang utang. Ug hangtod namatay si Ellen igsoon, utangan siya. But gi-arrange sa Ellen White estate nga tanan niyang utang igsoon na bayaran na pud gikan sa iyang mga royalties sa iyang libro. Nga si Ellen dunay anak nga bugoy, si Edson. Yes, tinuod. Si Edson igsoon. Sakit sa kasing-kasing sa iyang mama. One time ingisot na iyang mama, Mother, stop talking to me about religion. Tampalasan nga bata, no? Huwag ibatasan ba? No? But si Ellen White was there praying. When Edson was in his 40s, na-reconverted siya igsoon, and he became the first missionary to the black people in America. See? It's not hopeless, my friends. Ako igsoon, produkto po ko sa mother's prayer. No? Doon na po yung panahon nga alang ka na ko, walay langit o imperno, but my mother was there praying always. Na pastor po igsoon. See? So, normal sila mga tao igsoon. Okay? Last issue. Aduna pa ba'y musulot kay Ellen White? No, ato nang husahin karong hapon, no? Kay karon matagaron unya dunay magmugula nga propeta-propeta, no? Dito sa Bagong Taas, no? Nagubot sila dito, no? Kay naalagi mag-angkon, no? So ato nang husahin karong hapon, balik mo igsoon, no? Now let's come to the last question, no? Bottom line, no? Ang lintunganay igsoon nga atong husayon karon. Umupo din pangutana sa mga batan-on kanako, no? Are the writings of Ellen White necessary for salvation? Pastor, imong gisulti na nga ang Biblia gyapon ang atong ituboy, dili ang mga sinuwat si Sister White. Nan karon, kinahanglan pa ba ang sinuwat ni Sister White alang sa tong kaluwasan? Magklaro ug pastor, pagklaro ba? Huwag sa debate pa na, mabasa, masusi. Okay? Okay? Now, atong pasultihon si Sister White, no? Yeah, no? It is Satan's plan to weaken the faith of God's people in the testimonies.
Plano gid sa yawa igsoon, apil sa game plan nga paluyahon ang atong pagsalig sa mga testimonya or mga sinuwat sa right, no? Satan knows how to make his attacks. He works upon minds to excite jealousy and dissatisfaction toward those at the head of the world. At so, kung magluya na ganito pagsalig sa mga tamang sister right, magluya po ito pagsalig sa mga atong mga pangulo. Muna yun, okay? Unsa pa? The gifts are next question. Then, of course, they have but little weight and instruction given through the vision is disregarded. No? Hinahinay po, mawala atong pagsalig sa mga gasa, spiritual gifts, apil ang gasa sa pagpanagna, unya, mag-question pa rin ta. Tinuod ba ginang iya sa Ginoo, Sister White? Nepa. Next follows skepticism in regard to the vital points of our faith, the pillars of our position, then doubt as to the Holy Scriptures, and then the downward march to perdition. Kung akong sumaunig son, meaning, kung ako, human nga ako unta, doon na kay-gayunan, nga magsalig kang Sister White, o sa mga tambag igsoon. Kung mupili ko nga di ko mutuo igsoon, di lang kutob diha. Musanga-sanga po ang akong problema. Di na po kumutuo sa akong elder. Di na po kumutuo sa akong pastor. Kaya ang pastor sige kutlo kang Ellen White. Ang elder sige gwali kang Ellen White. Di na po ko ganahan sa mga LA o mga kolportor. Kaya sige baligya sa libro ni Ellen White. Muna igsoon. Muna yung application na When the testimonies which were once believed are doubted and given up, Satan knows the deceived ones will not stop at this, and he redoubles his efforts until he launches them into open rebellion, which becomes incurable and ends in destruction. In other words, kung ikaw mupili gyud nga dili mo tuo sa testimonya ni Sister White Igsoon, dili lang kutob diha. Eventually, di na pud ka mutuo sa ubang doktrina. Di na ka mutuo sa doktrina sa sanctuary. Kaysa Ellen White, naghisgot na. Di na pud ka mutuo sa health reform. Kaysa Ellen White, sige, istorya na. Di na pud ka mutuo sa investigative judgment. Di na pud ka mutuo sa state of the dead. Magsanga-sanga ang imong estrangement. Hangtod di na pud ka mutuo sa pastor. Samok ning pastor. Sige, gwali ka Ellen White. By the way, Igsoon, daghan ko nakita na yan ba? Mga tao nga open ka, Igsoon. Sila rin po yung nangawala. And they ended their lives in misery. At doon na isa, no? Kabalo ba ni si Pastor Arnel rin, no? Dito lapit sa bukid nun. Ang mato pa, panaugon yun ka. Magwali ka, Ellen White. Isip ka, panaugon ka, Girickson. How did he end his life? Luoy. Nasa ilaing, di na akong Girickson. No? But anyway, lahi yung kinabuhi. Okay? Gani, it is what? Ang ulahing panglingla sa yawa, sa daw? To make of none effect the testimony of the Spirit of God. Now, let me be clear. No? I believe, ako igsoon nagatuo, nga dito sa langit, daghang mga tao dito, nga wagid kadungog anang pangalan ng Ellen White. Wagid nakabasa bisag sa kalinya. Ang grasya sa Dios madagayaon alang kanila. Apan alang kanako alang kanimo, nga doon na kagayunan unta nga makasabot, apan magdumili ta igsoon, muning may tubo ka nato, no? Eventually, di na puto mutuo sa Biblia igsoon, kaya ang Biblia nagsaad nga dunay gasa sa pagpanagna kaning mga adlaw. Okay? So let me end with this. No? Gutom na ba mo? Nang anong akong ipakita ni Igsoon? Kaya doon ay pinulungan sa English. Kaya ingon din no? The taste of the pudding is in the eating. Kabalo mo si meaning, ana? Ang kalami sa cake ko, no? O sa kutsinta, o sa palitaw, imong mabalaan, pinagi sa pagtilaw. Kita kapag kaon Igsoon, ay hukmi lang, mangit man na, pati man ang kulor. Oh? Tilawisa. No? The taste of the pudding is in the eating. Meaning, makahimo lamang kag fair judgment kung imo nang na-experiensyahan o natilawan. No? Sa district leader pa ko Igsoon sa Panabo kanito, sa Davao, na ako sa bagong church gani, na mag-orient na ako, mga concerned citizen. Pastor, bantay na pastor. Iko pinsan na, shoot na pastor. Pastor, bantay na pastor. Iko na, mangdaot na pastor. Pastor, ituupod ko, na din na. So, distansya na ko nahan kay, gi-orient agad ko. But later on, I realized, unsay akong purpose diri. Nganong gipadako sa mission diri? Aron husayon ang kaigsuonan. Kung yung anak ko nga maminaw ko niya, nga sige nagpag-endorse na ako, di ko makonect na Igsoon. And sometimes I discover, ang kining tawhana nga sige warning na ako nga bantayan na pastor, siya po yung utropod nga bantayanan. See? So nausab, no? The taste of the pudding is in the eating. Kung doon ay mag-report mo, ayaw sa hukmi. Tilawisa. Kung gitikasan ka, ay tinuod gid ay tikasan gid ang tawhana gid bantogra. Pandunay uban nga dili tikasan. Day uban nga dili daw tag tumong Igsoon. Mas daw tag tumong tong tao nga nag-report Igsoon. The taste of the pudding is in the eating. Now nga nung akong gidani Igsoon. Doon ay mga tao magsigig panaway sa mga sinuwat ni Sister White. Apan wa man gani kabasa bisig usa lang ka libro Igsoon. The taste of the pudding is in the eating. Kung ikaw gadodo Igsoon, sulay, no? Muna akong ma-recommend Igsoon, no? Steps to Christ or binasya
pagduol kang Kristo adto sa atong mission o sa atong mga LA. Ha? Tagaan ka nila discounted price ani. Basa igsoon. Kung ikaw nahimong bangis, nahimong dumtanon sa pagbasa nini, then undangi igsoon. But I believe lahi ang epekto nini, no? Or sa mga batanon, ug di mo ganahan ni kay murag tinigulang alang kanyo, kini ako recommend Letters to Young Lovers, no? Sa dili pa mo uyab-uyab o di mo padayon o di mo minyo, basasa ni, no? Nang nindot igsoon kay nadre ang background nganong nakasuwat si Sister White ani sa kabatanon. And then in fact, this could be a perfect gift, no? Pwede ni sa mga non-Adventist gani. Bisan kining Steps to Christ, no? Ihatag ni son kay last pages ani nadre ang mga summary sa mga doktrina sa Bible ug napod diri mga teksto. See, this can be a perfect gift para sa inyong mga friends ng mga non-Adventist. Igsoon. Sa di pa ka maghukom, tilawisa. The taste of the pudding is in the eating. Ayaw hukmi. Na yung mga tao nga mangaway kay Ellen White, mangdaot kaniya, mangdaot yung sinuhat, wa man gani kabasa. That's why I would suggest, no? Start with this. No? There are only 13 chapters. Sa MV6 zone, katudlo mo ko dito part-time, sa akong klase, denominational history, ako ginang required kada estudyante magbasa ani. Bisag dili Adventist, basa, di gikakapasa rin kung basa ani. With markings na, magmarka sila gyud with annotations, no? Mga reaction nila, mga question, maron ako masaysay nga, maklaro nga, nagbasa gid sila. Now, how about us, igsoon? Kita mga Adventista. This is our Adventist advantage, igsoon. Apan wala nato gipakadako, no? Again, by their fruits, ye shall know them. Kung kining tampang straight, nakapahimo ka na ko hukmanon, alahi ng espiritu, igsoon. I believe, kung sakto tagtumong, inubanan sa pagampo, lahi ang dagan sa tong kinabuhi, igsoon. Doon ako'y ambition mag-abogado. Apan sa diha, nga ko, nagbasa kay Sister White, no? Mag-abogado gyapon ko, apan gusto ko nga mahimong missionary nga abogado. Mag-Bible study ko sa akong kauban abogado, mutabang ko sa mission, sa ilang problema sa legal. Gusto ko mag-doktor. Apan karon natambagan ako ni Sister White, no? Mag-doktor gyapon ko, apan missionary doctor na. Lahi ng dagan sa imong kinabuhi. Gusto ko mag-engineer, but I want to help build our churches. Muna igsoon, by their fruits, ye shall know them. No? Gani si Sister White igsoon, nangagda ka na to. Siya mismo nang hagit ka na to. Let the testimonies be judged by their fruits. What is the spirit of their teaching? What has been the result of their influence? All who desire to do so can acquaint themselves with the fruit of these visions. Siya mismo nangagda ka na to. Nga atong hukman ang iyang mga testimonya, ang iyang sinuhat, pinasikad sa ilang mga bunga. Siya mismo nangagda igsoon. In other words, I believe, in saying this, Ellen White was sure nga wa kay makita sa iyang sinuhat nga makapahimo kanimo nga bayulinti. Makapahimo kanimo nga palaaway. Kung ikaw magmainampunig son, lahi na ang imong pagbati ngadto sa Ginoo o sa imong sikataw. Yes, my friends, we have this Adventist advantage. Apan wa nato gipakabili igsoon. Please, from now on, magsaad ka sa Ginoo, sa imong kuliyon, no? Read. Kanya ito igsoon akong goal, 1 Ellen White book each month. Apan kung baga ang libro, in 2 months. Mahuman mo igsoon. Every weekend, basa igsoon. Uban, every morning. Okay? After the Bible igsoon. Read. Okay? Yes, God still speaks. Ang Ginoo nagapamulong paghihapon. Nagpamulong siya kaniadto pa pinagi sa mga propeta. Siya nagapamulong pinagi sa kinayahan. Sa kinayahan ato makita iyang gugma, iyang pag-amuma. Siya nagapamulong pinagi sa akong eksperyensya sa panahon sa kadaugan, panahon sa kapildihan, panahon sa kasakit, ang Ginoo nagapamulong. And today, God still speaks through the writings of Ellen White. Yes, igsoon. Ezekiel 2:5. Ang Ginoo nasayod sa kinaiya sa iyang katawan. Matop niya, sila mga rebelyuhon ng mga tao. But, ang Ginoo, dili gyapon magduha-duha sa pagpadala sa iyang mga mensahero kanato igsoon. Ug matop niya, whether they will hear, maminaw man sila o magdumili sa pagpaminaw, kay sila mga gahig-ulo man, at least sila masayod nga adunay manalag na akong gipadaka nila. In other words, mature ang Ginoo. Usahin ko nga, unsa man, dawaton ko niyo dili. Kung dili mo mudawat ako, adi po ko. Kumanig so, no? Apan ang ginigson, mudawat mo dili, adunay manalag na akong ipadaka ninyo. Apil na si Ellen White. Okay. Aron nga, di ta magmahay, igsoon. Nga wa ta pasagdi. Never ang Ginoo mas short sa iyang pamaagi sa pagluwas kanato. O ginaot ang atong tubag sa effort sa Ginoo mo kini, no? Believe in the Lord your God, so shall you be established. Believe in His prophets, so shall you prosper. Tumuo kamo kang hiyubang inyong Dios aron kamo magmalig-on, tumuo sa iyang mga propeta aron kamo
mag-uswag. Sulihin igsoon. Dili kitihil ka mo-uswag financially, materially. Pantiman ang panalangin sa Ginoo lain-lain. Ang kalinaw sa puloy-anan, ang pagbaton og banag asawa nga buutan, ang pagbaton og kabataan nga masulondon, panalangin ka na igsoon. So do not always equate material blessings or blessings with material things. Kaya daghan pumong tao nga dato igsoon materially, pangubot ilang panimulay. Believe these prophets na nagatambag kanimo. Hinaot mo ka na ang atong bag-ong resolution. Apelon sa atong priorities, apelon sa atong mga barason, ang mga tambang si Spirit, o kita magmauswagon.